الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, bago lahat tayo muli ay magsimula sa pagsambit, pagdakila sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang ngalan dito na bubukas, tayo magbigay pugay sa kanyang pulisugan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinahabilinan ko sa sarili ko at kayo na tayo ay matakot ang tama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo pumayag na tayo abutan ng kamatayan, maliban na lamang na tayo Muslim na, nananatiling Muslim. Ganun din sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng iniulat ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad, pinaka mainam na salita ay aklat ni Allah, at ang pinaka mainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamalalang bagay sa buhay na ito ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo po ay tumatalakay pa rin sa paksa patungkol sa syar, kapaliwanagan ng kitab o aklat ng Fadl Islam o kahigitan ng Islam. Tayo po ay nagbasa ng unang matan. Sabi natin, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, Bab Fadl Islam. Tayo po ay tumalakay doon sa kahulugan pa lang ng Bismillahirrahmanirrahim. Kaya insyaAllah, hahayaan natin, hintulutan natin insyaAllah na bigyan ng konting haba ang pagtalakay dito. Hindi pa tayo nakakapasok sa paksa o bab o pintuan ng paksa. Iniwanan natin yung tanong na limada, taraku Bismillahirrahmanirrahim. Bakit daw mayroong nag-iiwan, no, sa pagsisimula, sa pagsambit ng basmala o yung Bismillah sa kanilang mga gawain? Binanggit natin, ayon kay Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, limang kapanahunan o gawain na ito ay minumungkahi na ito ay gawin. At ibang mga madhab na sabi na ito ay wajib, lalo doon sa pagkain, no? Sabi natin ito yung lima. Una doon sabi natin sa mula ng pagkain, sabi natin sa pagbabasa, ganun din sa pagkatay, wabi akari. Ngayon ang tanong, bakit mayroong mga tao na iniiwan ng gawain ito? Kung ito ay mabuti, ito ay mainam, sabi nga ng ibang madhab, ito ay wajib sa ibang mga kapanahunan, bakit mayroong mga tao na iniiwan ng gawain ito? Okay? Basa pa Ustad. Tunay na ang mga nag-iwan nito ay iniwan ang sunnah at sila ay tumaliwas sa sunnah, o kaya sila ay gumaya sa mga tumaliwas sa sunnah, kaya nararapat na mag-ingat sa ganitong halimbawa, pag-iwan sa panimula sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin. Yeah. Ayon sa ating butihensya, no? Sa Salih Fawzan, kafara lahu wa sana ilayna, ay patawarin siya na gawin mas husay. Sila ng mga nag-iwan sa gawain ito ay iniwanan ng sunnah, tinalikuran ng sunnah. At higit sa lahat, sasabihin natin na nawawala ang baraka ng gawain. Dahil binigay natin na halimbawa tulad ng sinabi ni Imam Al-Hanafi, no? yung kinatay, kapag hindi nabanggit ang basmala o bismillah, yung karne ay nagmimistulang pangkaraniwang pagkain. No? Nawawala yung gawain pagsamba. Kasi ang dabaha, pagkatay, ito'y tinawag bilang korban. Korban, ibig sabihin, yuqarribu ilallah. Bagay na naglalapit sa atin kay Allah, o yung gawain na naglalapit sa atin kay Allah. Pag yun ay hindi binanggit ang basmala o bismillah, nagiging normal siyang karne. Hindi napapabilang daw sa gawain pagsamba na pagkakatay o dabaha. No? Okay, binanggit pa ng ating chef, no? Ano ba yung kahulugan ng salitang Allah? No? Kasi sabi natin, basmala o bismillah sa ngalan ni Allah. Okay? Pakibasa direct. Allah, ang kaalaman nito ay na kay Allah, ang dakila, ang makapangyarihan, at walang nagpangalan nito maliban sa Kanya. Ang kahulugan nito ay ang sinasamba, ang minamahal at ginagalang, at ito ay hinango sa biyak na salita ayon sa kanilang pananaw. Ayan, no? Sabi natin ang Allah, walang ibang nagpangalan nito maliban sa kanyang sarili. Hindi ito binigay ng mga pastor o mga grupo ng relihiyon o ng mga sekta. Si Allah mismo ang nagbigay nito ng ngalan sa kanyang sarili bilang papapakilala niya, di ba? Binigyan natin bawa sa atin sa aklat, no, ng siya ng la ilaha illallah, ni Salaposan pa rin, na ito yung binanggit niya kay Musa, innani Allah, wala ilaha illa, no? Tunay na ako sa Allah, walang Diyos maliban sa akin. Kaya walang ibang nagpangalan nito maliban sa Kanya. Okay?
At ang kahulugan nito, sabi nga na sa isang aklat ng Asma'ul Husna, no? Sinabi natin na yung Allah ay from the word ila, sabi natin dahil ayon sa kanila na ito ay mustaq, meron naman nagsasabi na ito ghairul mustaq. Ang alam daw ito raw ay biyak na salita, yung iba naman sabi hindi siya biyak na salita. Kasi from the word al-ila, sabi nga na Shaykh Islam bin Taymiyyah, may aklat na Khitatul Wasitiyah. May mga grupo ng mga maalam na sabi na ito biyak na salita from the word al-ila, ang Diyos. Okay? Meron naman iba na sabi na hindi ito biyak, Allah, Allah, hindi siya pwedeng biyakin. Kasi ito ay pantanging pangalan ng isang tagapagsiga, no? Sabi natin na ayon sa aklat ng Asma'ul Husna, ito yung isa sa mga bagay na kalituhan na dinala ng ibang mga nagpaliwanag na ito biyak ng salita. Kaya ang mga Nasara na Arabo, Kristiyano na Arabo, pinapaniwalaan ng Allah, ito ay ang Diyos. Hindi siya proper ng tagapaglikha. Kaya kung makakakita kayo ng mga Arabong Kristiyano mula sa Lebanon o Syria, akala nila na ang kahulugan nito ay ang Diyos. No? Pero doon sa may mga panahon na ito, wa ghairul mustaq, hindi siya hati kasi Allah, Allah, hindi siya pwedeng biyakin. Kasi yun ay proper noun, pantanging pangalan na nag-iisang tagapaglikha. Sinabi ni Allah, basa Ahmad, لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. okay. Basa pa Ustad? Tulad ng sinabi ng kataas-taasan, at siya si Allah, sinasamba sa kalangitan at kalupaan, batid niya ang anumang sikreto at lantad. Ngayon, ito ang nilantad sa atin na kaliban ni Shaykh Islam bin Taymiyyah, no? Kung saan, yung salitang Allah, ito ay paksa o subject for worship. Kasi anything na al-ulu, no? Kaya sinabi natin, subhanahu wa ta'ala, no? Kaya sinabi natin, sabbihis mi rabbikal a'la. Kasi kataas-taasan, no? Kaya ayon kay Shaykh Islam bin Taymiyyah, ang word na Allah, ito ay subject for worship. Why? Kasi ito ang kataas-taasan. Anything na kataas-taasan, ang pinapaksa nito na siya ay dapat sambahin. No? At ang mananamba ay dapat al-khudu. Ibig sabihin, nagpapakababa. Kaya tayo nagpapatira pa. No, siya lang, ang kataas-taasan, tayo naman nagpapakababa. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsusujud. Okay? Basa pinsan, ay naman kay Imam Al-Qurtubi. Ayon kay Imam Al-Qurtubi, kaawa-nawa siya ni Allah, ang salitang Allah, ang pagtanging pangalan ng dakilang makapangyarihan. Ito ang pangalan malaki dakila at sa lahat ng kanyang mga pangalan, at ito ang buod na kahulugan ng lahat ng kanyang mga pangalan. Ano ayon kay Imam Al-Qurtubi, rahimahullah? Kasi minsan sabihin na ito ang akbar o qadim na pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya sa hadith, Allahu andahu 99 asma'an, niya ila wahida. Di ba? Sabi ko sa hadith ni Abi Hurairah. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala mayroong 100 pangalan, bawas isa. Sabihin 99. No man asahala agad yan. Sino ang kasi ibang ang sanay nila doon paghusaya. Sabi natin kung sino ang matutunan sa buhay ay makakapasok sa paraiso. Ayon kay Imam Al-Qurtubi, sa mga magandang pangalan katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakadakila dito ay Allah. At lahat ng mga magandang pangalan katangian doon babalik. No? Sabi, basa Ahmad, qala ta'ala, وقال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. No? Basa Ustad? Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, at kay Allah nagtataglay ng mga pangalang magaganda. Kaya dumalangin kayo sa Kanya na gamit ang mga ito. Yan, no? Maana, tayo ay nagduduka, humihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na gamit yung kanyang mga pangalan katangian. No? Hindi tayo humihiling na yabaan, yalog, no? Ginagamit natin kung ano yung nabanggit, no? Yung initbat sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mulk, no? Sabi natin, no? Al-Malikul Quddus, Salamu, Mu'minun, Muhaymin, wa Azizul Jabbar, Mutakabbir. Yung mga pangalan na nabanggit na binigyan din sa Quran at Sunnah, tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na pag-uhu biha, manalangin dito. No? Tayo dadalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mananawagan, magsusumamo. No? Nagamit ang mga yun. Hindi tayo gagamit ang ibang mga pangalan na hindi initba, binigyan din sa Quran at Sunnah. Sabi ba sa isang hadith, basa Ahmad, ang jad atrakan? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو
tarun Witrun. Witrun. witrun yuhibbul witr. Aywa. Basa Ayub. Si Abi Hurairah, panugdanuwa siya ni Allah, ay nagsabi na sinabi ng sugo ng Allah na ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Tunay na si Allah ay may siyam na mga pangalan, 100 kulang isa. Sino man ang pinagbuti, ang mga ito ay papasok ng hardin ng paraiso. Siya ay witir at kamahal-mahal sa kanya ang witir. Inallahu witrin wa yuhibbul witr, no? Ito ay binigyan din pakahulugan sa atin ni Ibn Umar radiyallahu anhu, yung pagiging wahid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nyo, yuwahdihuhu sa kitab at-tauhid, no? Nagawin natin isa si Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod pa yan, basa bro. At walang siman mula sa mga scholar ng Islam ang umiba ng pananaw patungkol sa ngalang Allah na kung saan kanilang pinaniwalaan ito ay pinakadakila sa lahat ng pangalang maganda ni Allah. At kung kayo ay sa kanilang malito, sakaling malito, balikan lamang ninyo ang paliwanag ng mga scholar patungkol dito. Na kanilang sinabi, ang Al-Malik, Mulk, siya ay Allah. Siya si Allah. Ang Al-Qadir, siya ay Allah. At ang Alim, Allah ng ang kalig, siya ay Allah. At ganito ito nila pinaliwanag hanggang sa huling magandang pangalan ni Allah. Pahayag na ito ay tatagpuan mula sa aklat ni Imam Al-Qurtubi, Al-Asnafi, Al-Asma Al-Husna. Ayon kay Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, para hindi kayo malito, bakit tinawag na ito ay akbar al-qadim na asma o pangalan ni Allah tabaraka wa ta'ala, para hindi nyo malimutan o makaligtaan, balikan lamang yung paliwanag nila. Sabi natin, Ar-Rahman huwa Allah, Ar-Rahim huwa Allah, Al-Malik huwa Allah, Al-Qadir huwa Allah, no? Lahat ng ito ay tumutukoy kay Allah, no? Para hindi kayo malito. Kasi sabi nila na ang mga magandang pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala babalik sa pangalan Allah. Kaya ayon kay Imam Al-Qurtubi sa kanyang aklat Asma'ul Husna, na Allah ito ang pantanging pangalan na nag-iisang tagapaglikha wa ghairul mustaq, at ito biyak. Hindi siya hati, no? Nakuha Ustad? Kasi ito yung ibang mga paliwanag. Ayon nga kay Imam Al-Qurtubi, ito isa sa mga bagay na nagbunga ng pagkalito sa ibang mga tao. Kasi pinapaniwalaan nila na ang Allah ay hango sa al-ilah, ang Diyos. No? Kaya tinawag nga natin ang Allah. So magiging, pag tinansin mo yung ang Diyos, so magiging redundant na siya. Kaya ayon kay Imam Al-Qurtubi, ito at ghairul mustaq, hindi siya biyak. Parang pangalan mo, pinsan. Pinsan lang siya, hindi pwedeng pinsan. Hindi ganon. Karugtong siya. Diba? Parang Isa. Hindi mo pwedeng Isa. Isa. One word. Diba nyo? Nakoy paliwanag? So, very basic to para maunawaan nyo. No? Kasi ito ang isa sa mga kinalilito, lalo kung meron kayong makaharap ng mga Arabong Kristyano. No? Okay? Na. Wa qawluhu, sabi natin, Bismillahirrahmanirrahim. So, doon tayo sa Ar-Rahman. Andun pa lang tayo, ha? Sa una pa lang tayo. So, sinabi, wa qawluhu Ar-Rahman. Hada ismu min al-asma' Allah khasa bihi. Okay? Basa Kaka, ikaw naman. At sinabi niya, Ar-Rahman. Ito ay pangalan mula sa ngalan ni Allah na espesyal lamang sa kanya, at ang kahulugan nito na ang Rahma ay malawak. Ano sinabi ng Sheikh Islam bin Taymiyyah sa aklat ng Aqidatul Wasitiyya na ayon sa kanya, na piniliwanag sa atin Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, parang kumuha ng telon na itinakip mo sa mesa. Wasi'a, malawak siya. Kapag tinakip mo yung telon sa mesa, kita pa ba yung mesa? Hindi na. Ito ayon sa kanya ang simpleng pagpapaliwanag ng rahma. Malawak siya. Ayon ba sa ibang mufasirun na ang rahma, inaabot nito Muslim, hindi Muslim. Mu'min, hindi mu'min. No? Ito yung pinaghahatian ng mga nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sama, wa bainahum wal ard. Sa kalangitan, pagitan nito yung hangin, no? Kasi meron doon mga nilalang si Allah subhanahu wa ta'ala, at kalupaan sa ilalim at karagatan. Pinaghahatian to, no? Sabi natin, hindi lang naman pwede sabihin mo, ang rahma, mga Muslim lang makukuha, mananampalataya. Hindi. Kasi bakit? Sabi natin, Muslim, di Muslim, tinatamaan ng araw.
Muslim di Muslim, humihinga ng hangin. Muslim di Muslim, tinatamaan ng tulo ng ulan. Wa fi akhiri. Kaya kay Sheikh Islam bin Taymiyyah, ang rahba, malawak siya. No? Nasasakupan, Muslim di Muslim, insekto, jin, engkanto, sarasir, insekto, sabihin natin, pati mga isda sa ilalim ng dagat. Lahat ng ito ay inaabutan ng rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha nyo? Kuha direct? Ma huwa ar-rahim? Sabi natin, ang rahim. Wa quluhu ar-rahim. No? Hada ismu min al-asma' Allah ma'anahu muwassil rahmatahu illa man yasha min ibadihi. No? Basa ka ito pa. At sinabi niya, Ar-Rahim. Ito ay pangalan mula sa mga pangalan ni Allah at ang kahulugan nito na dumarating ang kanyang rahma patungo sa kaninuman niya naisin alipin. Okay. So sabi natin, ang rahim, ayon nga kay Sheikh Islam Taymiyyah, na ito'y espesyal lamang sa mga mu'minin o mananampalataya. No? Ito ay kung saan ayon pa sa iba nagpapaliwanag na ito'y makakamtan at ito yung aasahan, garantiya na pwede niyong asahan pagdating natin sa kabila. Na dito na kung saan biidnillahi ta'ala sa kapahintulutan ni Allah subhanahu bimashi sa kanyang kapahintulutan na dahil sa rahim ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung maaaring magpatawad sa atin. Maaaring maging dahilan, insyaAllah, binillahi ta'ala, na makalusot tayo dun sa parusa. Illa masya Allah. Okay? Dahil dito sinabi, waqala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ar-Rahman dal ala sifatu qa'imatu bih, subhana. Wal-Rahim dal ala ta'allaqaha bir marhum, wa kana awalan wasifa, wa thaniya al-fi'l. Basa, Bunsi? Sinabi ni Ibnul Qayyim, kahabagan nawa siya ni Allah, ang Ar-Rahman ay nagpapakita ng katangiang umiiral sa kanya lamang, ang walang kapintasan, at ang Ar-Rahim ay nakakabit sa kanyang mga kinahabagan. Dahil ang una ay katangian at ang pangalawa ay ang pagkilos. Ayon mga kaiba Ibn Qayyim, no? Ang Ar-Rahman, ito raw ay Esmun, pangalan. At ang Rahim, ito yung kanyang qualities. Diba? Pangalan, katangian. Ayon sa kanya. Tingnan natin paliwanag dito ng Shah, Ishaq al-Taymi rahimahullah. Basa po Ustad. Sinabi, ang una tumutukoy ang rahma sa kanyang katangian at ang pangalawa ay tumutukoy sa kinahabagan niyang mga alipin na mula sa kanyang habag, at kung nais na maunawaan, ito ay tingnan ang sinabi niya, at siya ay paratian sa mga naniniwala ay mahabagin. Surat al-Ahzab. Basa Ahmad, wa qawluhu, wa kana, Wala. Hilmo. sa taas. Wal-awwal Ayun. Yung ayah, wa qawluhu, wa qawluhu wa kana bil mu'minina rahima. ayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Ito yung bagay na sabi natin na special lamang sa mga mu'minin. Hindi lahat ito nakukuha. Hindi ito pwedeng kunin ng mga Buddhist, no? Ng mga Shintoism, ng mga Hindu, ng mga Kristiyano, ng Yahudi. Ito ay special sa mga mananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil? Ay sa ating budihin siya, wa kana bil mu'minina rahima. Bukod pa rito, sabi, basa direct. At hindi lamang ito ang dumating. Ang awa ay sumakanila. Dapat malaman na inilarawan ng Ar-Rahman na maawain at ang Rahim ang pinakamawain pagdating sa awa. Ayan. So ito yung bagay na pagpaliwanag naman ng ibang larawan sa atin ng butihin chef, no? Ang Rahman daw o ang Rahma, ito ay maawain o awa. Pag sinabi mong Rahim, yung pinaka. So paano ngayon natin ito isasalin sa Tagalog? No, ang Allah, ang pinakamaawain, ang mahabagin. Paliwanag niya naman dito, ang Rahma, awa. Ang Rahim, pinaka, o yung pinakaawa. So paano siya ngayon, no? Sabihin natin, ang lakulihal, sabihin natin, kunin natin paliwanag sa atin ni Sheikh Islam bin Taymiyyah. Ang Rahma, ito'y inaabot ng Muslim di Muslim. Ang Rahim ay espesyal lamang sa mga mu'minin. Dahil ba rito, basa pa, Ar-Rahman, ang siyang pinalawak niya ang awa niya sa lahat ng kanyang nilikha. Ar-Rahim,
Para sa mga naniniwala, ito ay dalawang pangalan mula sa pangalan ni Allah. Ayon pa kay Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, no? Sa kanyang akhlaq na Aqidatul Wasitiyah, paliwanag ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ito'y parang mata, itim puti, di ba? Kita nyo? Hindi mo siya pwedeng paghihulay. Magkalapit, iisa, mata. Pero may puti, may itim. Yun ang halimbawa yung kape. Okay? Itim, puti, di ba? Magkalapit siya, pero iisa. Ito ay pangalan, sabi ng ibang mga pukaha, pangalan at katangian. Awa daw yun, yung isa pinaka-awa. Okay? Wallahu ta'ala. Pero dapat natin unawaan, ang rahim, ito special lamang sa mga mukminin. Ang rahma, nakikinabang, Muslim, di Muslim. Dahil dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, basa Sheikh Ahmed. قال الله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم. Basa, Ustad. Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, katunayan na siya sa kanila ay mabait at mahabagin. Ayan. Kaya ito, hindi ito pwedeng kunin ng iba. Sabi nga natin, no, magkalamangan magkadayaan. No? Pagdating mo ng iyong Qiyamah, ito yung pwedeng mong asahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaligtas sila sa dunya dahil sa rahman ni Allah. Pagdating mo doon, ito ang pwede mo magkapitan. Insha'Allah wa ta'ala. Basa pa sa Japan, katakak siya na, wabihi nasta'in. So sabi natin, sa lang, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Sa simula pa lang tayo talaga. Wabihi nasta'in. Ano ba yung wabihi nasta'in? So dito pa lang tayo. Pinamigay ako sa inyong papel na nakaraan, di ba? Kita niya, di ba? Nandun pa lang tayo, Ustad, no? Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Andito tayo ngayon sa pagpaliwanag ng ating Sheikh sa wabihi nasta'in. Mahuwa, wakala Imam Sa'di rahimahullah, basa sa Japan, at sa kanya kami umaasa. Sinabi ni Imam Sa'di, kahabagan nawa siya ni Allah ang kataas-taasan. Ang salitang ista'ana, ito ay ang pag-asa kay Allah. Ang kataas-taasan sa lahat ng bagay upang magdala ng paganabang at mahalaga mula sa kapinsalaan, habang nagtitiwala sa kanya na makamit ang mga bagay na ito. ito yung lagi natin halimbawa, no? Natin na studyhan na yung sinasabi natin, baliwalan sa Sali, al-Fawzan, gafarrahu asana ilay. Yung pagkain, pag-inom. Diba? Dalawa yung pwede natin makuha. Ito ay either pakinabang o kaya kapinsalaan. Yung pagkain na kinakain nyo, yung iniinom yung likido, ito ay maaaring kapinsalaan, pakinabang. Dahil dito sinasabi natin, Bismillah. Bakit ito ay talabal aun. Tayo humihingi, nagre-request ng pangangalaga. At umaasa tayo ng biyaya doon sa ating gagawin. Sa pag-inom, sa pagsulat, sa pagbasa, o kaya sa pagtulog sa ating may bahay. Umaasa tayo ng biyaya. No? Tayo humihingi ng pangangalaga. No? Basa pa, pinsan? At ang pagtaguyod ng gawaing pagsamba kay Allah at paghingi ng kanyang tulong ay ang paraan upang makamtan ang walang hanggang kaligayahan at kaligtasan mula sa lahat ng kasamaan. Yes. No? Sabi natin, hindi naman mangyayari o hindi tayo makakarating sa kulto finish o sa pagtatapos ng ating gawain, maliban naman tayo tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Magdinaya tayo, mag-uumra tayo. No? O hindi tayo hingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihin nasta'in, matutuloy kaya yung ating umra. Tingnan ng beses na na-cancel yung ating umra. Diba? Illa ma sha Allah. No? Dahil dito sabi natin mo din siya, wabihi nasta'in, sa kanya tayo aasa. Gagawa tayo ng gawaing pagsamba, biniyatul khalisa, sa sinserong intention natin. Pero hihingi pa rin tayo, hihiling pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na panyarihin yung gawain na yun at ipagkaloob sa atin ang pakinabang natin gagawin. No? Kasi dito, nakahati ang mga tao. Ayon ang kasasali, Al-Utaymi rahimahullah, na ang mga tao maaaring parehong nakakihiram, parehong patutunguhan, magka. Saan nagkakatalaw? Sa niya. Either khalisa o riya. No? Ano ang sabi ni Fudail ibn Ayyad, rahimahullah ta'ala, al-ikhlas ay yu'affiq Allah bil-ri'a wa shirk. Ayon kay Fudail ibn Ayyad, rahimahullah, isa sa mga tabi'in na ang ikhlas ay gawin kang mapayapa, ligtas ni Allah mula sa gawaing pakitang tao at pagtatambal. Kaya dahil dito tayo ay talabal ud, hihingi tayo ng pangalala kay Allah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Basa ba direct? Walang kaparaan patungo sa kaligtasan maliban sa pagtaguyod ng mga ito. At tunay ang pagsamba ay matatawag na pagsamba kung ito ay kinuha mula sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam
at kapayapaan at layo na makita ang mukha ni Allah. Ito ang tinatawag natin, no? Wajhillah. Kaya tayo gagawa ng gawaing pagsamba, manag-umrah tayo. Anong nilalayo natin? Na tayo kahabagan ni Allah, tanggapin yung ating gawa na yun ang maging dahilan para makita natin ang kanyang mukha sa Jannah. Sabi natin, inshallah, pag-aaralin natin, bidnillahi ta'ala kung tayo pagkalooban ng lakas, health, at panahon pa, no? Kung hindi pa mag-i-exit ang lahat, pag-aaralin natin yung Jannah, tatanungin ni Allah SWT ang mga tao sa Jannah. No? Kung kailangan ba ng zib, kung kailangan ba ng mas higit, sabi ng mga tao, okay na. Sabihin ni Allah SWT, mayroon pa. Alin? Tatanggalin niya yung hijab, ipapakita siya. No? Kaya sabi niya, wujuhum yawma idin nadira. No? Sabi niya Allah, at sa araw na yon, ang kanilang mukha ay nagliliwanag. Ang mapaliwanag ng mukha sulod dito. Look at it. Dahil sa bangga ng liwanag nang gagaling mula sa trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, Allahu nurus samawati wal ard. Siyang suot ng liwanag. Kaya pag tinanggal niya na yung hijab na yon, biidnillahi ta'ala, huwag tayo pagdamutan. Pasok tayo, makita natin siya, no? Pabangga yung liwanag, liliwanag din tayo, ya Rab, no? Tuloy ko ang basa, direct. Ikaw na, Ustad. Dito ay may dalawang bagay patungkol sa pagsamba. At binanggit dito ang pag-asa kay Allah pagkatapos ng mga gawaing pagsamba kasama ang pagpasok dito sa Islam. Anong pinanawalan sa atin dito ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr, Muslim, hafidhahullah ta'ala, na una sa lahat, dapat niyong tandaan, ang mga gawain, sabihin natin yon ay mabuti, ahsan, no? Maganda sa paningin ng tao, pero ito ay hindi magiging katanggap-tanggap. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, ayon kay Imam Sa'di sa tafsir, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yung ahsanu amala doon, kailangan meron tayong dalawang syurut, kondisyon. Ginawa yung para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa yung saan? Sunnah ng Rasul. Alin sunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Yarfa Allah. Sabi doon na ingatan naman ni Allah. Sabi doon na kailangan ginawa yung para kay Allah at ginawa yung alin sunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadihil Islam, ayon sa ating buting Sheikh. Na kailangan ang gawain hindi ito magiging tanggap kay Allah subhanahu maliban na nandoon ang Islam. Mahwal Islam, niyatun khalisa wa mutaba'an ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung wala ito, sa'yo may gawa. Mag-hajj. No? Ano ba ang Islam? Ano yung Islam? Sabi natin, niya para kay Allah. At ginawa ito alinsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito naman ang sinabi niya, khud inni al-manasikakum. Kunin niyo para sa akin ang ritual ng hajj at umrah. No, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo kung paano yung makita magsala. Ito yung mga bagay na binabanggit sa atin ng ating buting Sheikh. Ito yung mahalaga. Kaya sabi natin, Sheikh Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, sa pagkakatuto ng paksa, ng aklat, ng padalat Islam, dito nyo mas ma-appreciate yung gabay sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag natutunan nyo ito, mas ma-appreciate nyo na ginabayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa ating buting Sheikh Sara Fawzan, bilyon ng tao sa mundo. Lahat ba nagabayan? Di ba? Sabi ng tafsir ng surat At-Tawbah, di ba? Ida istajara hatta yasma'u kalaman la. Maaring yung mga tao na yun na nais tumira, umupa sa'yo, maaring ito ka mag-anak mo. Pero hindi pa sila Muslim. Pero alhamdulillah, alhamdulillah, ginabayan ka sa Islam. At sa pagkakatuto ng paksa, ng aklat na ito, na sinulat ng Sheikh Jalil, no? Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, isang kagagalang at respetadong Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dito nyo ma-appreciate yung gabay sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ayon sa kanya, dito mas pangangalagaan mo ang Islam para hindi ka mawala. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala kamuntun na illa wa antum muslimun. Sa pagkakatuto dito, pangangalagaan mo to. Kung mayroong gustong umagaw sa'yo, hindi mo siya bibigay. Inabot sa'yo yung susi ng Jannah, la ilaha illallah. Aadawin sa'yo, bibigay mo? No? Diba sabi nga sa ayah, suratul Abasa, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga anak mo, no? Payoma idin, sabi doon, la yanfa wa mal wal banun. Kaya mana mo, anak mo, walang pakinabang pagdating doon. No? Ila bagal bin salim, subhanallah. Kaya sabi natin, ang pagkakatuto dito, yun ang bagay, ma-appreciate mo sa sarili mo, yung gabay ng Rasul, pangangalagaan mo siya, at pangatlo, mas lalo kang, sasabihin natin, kung lobat ka, magiging energetic ka na Muslim. Ayon sa kanya, no? Habibullahu wa ta'ala. Basa direct, o dapat eh. Dahil kailangan ng alitin sa lahat ng kanyang mga gawain ng pagsamba ang tulong ni Allah, ang kataas-taasan. Dahil kung hindi siya pangangalagaan ni Allah ay hindi niya makakamtan ang anuman na kanyang naisin
gawin sa mga bagay na iwasan ang mga ipinagbabawal. Ano yan? Sabi natin, no, ang daming kinala ng mga haram, syubuhat, no? Ni syaitan sa atin, no? Andiyan sabi natin na minasyayati wal inswajin, no? Mula sa takot ng mga engkanto, nandiyan nakapaligid. Maliban na tayo tulungan, Allah subhanahu wa ta'ala kahabagan, yun lamang isa sa bagay na magpapangyari na makarating tayo doon sa nadya, sa tagumpay, sa mga pagsubok na ito. Inshallah ta'ala. Basta pa, Ustad? Sinabi ni Ibn Kathir, kahabagan nawa siya ni Allah ang kataas-taasan. Siya ay namangha sa salitang ito. Ikaw ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming inaasahan. Ang una. Ang una. Ang una, ito ay paglayo sa gawaing shirk. Tuloy. Ang pangalawa, paglayo mula sa lakas at kapangyarihan at patungo kay Allah na dakila at makapangyarihan. At ang kahulugan nito ay hindi matatagpuan sa ibang bersikulo ng Quran. Yan, binanggit dito ng butihin siya. Sa Al-Qur'an, sa Dakula, yung aya na binanggit niya patungkol doon sa Talab al-Rum, yung paghingi natin ng saklolo kanina kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang binanggit niyang aya katabayan dito, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ano yung nasta'in, di ba? Ayon sa ating butihin siya. Ito, una, yung paglayo natin sa shirk, sabi natin, Iyyaka na'budu. Ikhlas yun eh. Nagtuturo sa atin, nalalayo tayo sa mga shirk. Sabi natin, ang ikhlas, sabi na, bari'u minash-shirk wa ahlihi. Ano yung ikhlas? Paglayo sa gawaing pagtatambal at merong mga kinalaman dito. Sama na dito yung Pasko. No? Palapit na yung Merry Christmas nila. Makikipasko kayo? No? Ahli yun. May kinalaman yun sa shirk. Ano ang tauhid? Bari'u minash-shirk wa ahli. Paglayo sa shirk at merong kinalaman dito. Yung Pasko wala bang kinalaman? Meron. May kinalaman yun sa akida. Mas malupit yun sa birthday. Bakit? Pinapaniwalaan nila na ang Diyos ay nagkaanak. Ano sabi Surah Maryam? No, mabibita ang langit. Madudurog ang mga bituin kapag sabihin ng mga tao na si Allah ay may anak. Sabi natin, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ano sasabihin ng mga Muslim na Merry Christmas? Auzubillah. Okay? Pangalawa, sabi natin, ito ay paglayo mula sa ibang lakas. Kaya sabi na, la hawla wala quwwata illa billah. At dito yung nasta'in, yung talabal-on, yung paghingi natin ng saklolo kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nakatanim yun sa ating puso at isipan na walang ibang lakas na mayroong pwedeng tumulong sa atin maliban kanino? Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sabihin natin, tignan nyo, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatakda illa masya Allah. Sabihin natin, palasak ng Saudi City ngayon. Marami nang nasipa, napauwi. No? Ano kami kasama, no? Pumasok, hindi na nakabalik. Doon mismo sa airport, pinabalik na ulit. Kasi bakit? Yung kanyang mehna, yung kanyang profession, hindi na existing ngayon sa Saudi. Pero kayo, alhamdulillah tayo, alhamdulillah, tumalhamdulillah tayo, kayo. Pero nandito pa rin tayo. Ginusto nyo ba yan? Lakas nyo ba ang nagdulot para tayo? Ay, brother ayo, ilang beses ng plano umuwi, andito pa rin. Bakit? Illa masya Allah. Hindi sila, hindi kayo, hindi mga kapilatin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, ang sinasabi natin na pakaulugan ng ating potential, ang talbal-on, siya nangangalaga sa atin. Ayaw natin, pero pag gusto niya, wala kang magawa. Subhanallah. Basa Ahmad. كما قال تعالى هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. Ayun. Ito ba sinabi sa ating potential na kahulugan ng aun o paghingi ng saklolo. Basa Ustad. Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, sabihin, siya si Ar-Rahman, naniniwala kami dito at sa kanya kami naglalagak ng tiwala. Ito yung tanong sa ating Sheikh Salih Al-Fawzan sa Syar Al-Usul At-Talata. No? Man Allah minkum. Sino ba si Allah para sa inyo? Allah tayo ng Allah, di ba? Allah. Okay. Man huwa Allah? Ito yung sagot. Subhanallah. No? Aman na, niniwala tayo. Pa-alayhi tawakkalna. Totoo kaya yun? O doon tayo sa titulo natin, diploma natin, no? Sa ganda ng posisyon natin, o sweldo natin, nagtitiwala tayo. Di ba? Tatandaan nyo lagi, illa masya Allah. Kahit gusto na namin ubay, kung ayaw pa rin Allah subhanahu wa ta'ala, taksulat yung rest nyo rito. Dito pa rin kayo. No? Alhamdulillah, alhamdulillah. Basa pa Ahmad, وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ وكذلك هذه الآيات الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. Basa direct. At ganito ang bersikulong dakila.
Ikaw lamang aming sinasamba at ikaw lamang aming inaasahan. Sahih ya akhwana? Ganun ba tayo? Tanong sa atin siya kung ba? No? Wala sa kadali, ganun ba tayo? Ganun ba tayo, brother? Siya lahat yung sinasambay inasahan? Siya kaya Ayub? Insyaallah. No? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hada talab al-awwal. Ito yung pangangalaga natin, no? Minsan pagigising ka, hindi mo alam kung may trabaho ka pa, makapag-uwi, pagbukas mo ng email mo. Sa direct sa, thank you for your service, masalama, lalala. Subhanallah. Illa masyaallah. Okay? وقال الضحاك عن ابن عباس إياك نعبد أو إياك نستعين على الطاعة على أمورنا كلها. Basa Ayub. At sinabi ni Ad-Dahak na si Ibn Abbas, at ikaw lamang aming inaasahan sa aming pagsunod at sa lahat ng mga bagay. Lahat. Kullu shay. Ayan. Sa Wednesday, pagkakaroon ng anak, sa asawa, no, sa trabaho, ano man, sa ibada, inshallah. Iyaka na'budu. Ito ang pusod ng din. Wa ma khalaqtul jinn wal ins illa ano yung ya'budu na yun? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Simple. Sabi natin, ang Quran, nabuod siya sa Surat Al-Fatiha. Ang Surat Al-Fatiha, nabuod sa Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kung dahilan, pinadala mga propeta, pinababa ang aklat. Bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? No? Wakala Qatada, rahimahullah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ya'murukum an tukhlisu lahu. No? Basa Mansi, kumana. Sinabi ni Qatada, ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming inaasahan. Inutusan kayo na sa inyong gagawin ay maging sincero kayo at magtiwala kayo sa Kanya sa inyong mga bagay-bagay. Meron pa ka na rin isang sabi niya na nagsasala tayo araw-araw. Maaari tanong kayo ng tao, bakit sa akin nasala saman man ang ugali? Di ba? Papasok yung talabal ko dito. Kasi hinahangad mo, umaasa ka kay Allah na yung bagay na ginagawa mo, na kung kahabangan na tanggapin niya, yung bagay na maaari magpatawad sa iyo at magbago sa iyo. Dahil sa inyo may masama ka, di ka na magsasala. Tandaan nyo, ang timbangan, dalawa. Ang timbangan, dalawa. Mabuti at masama. Ganun din ang kiraman katibin. Pagdating natin, pagharap-harap sa iyo, magkiyama, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Kapag mabiga o magaang yung timbang ng inyong timbangan, lagpak kayo dun sa baba. No? Malish. Wa'yadu billah. Okay? No? Subhanallah. Subhanallah. Kaya asa tayo, inshallah, na yun ang bagay din na tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging dahilan para tayo patawarin at pasukin na dun sa kabila. Sinabi man Al-Qurtubi, basa Ahmad, Mujad, قال القرطبي رحمه الله تعالى وإياك نستعين أي نطلب العون وتأييد والتوفيق. Basa po kaka? Sinabi ni Al-Qurtubi, kahabagan nawa siya ni Allah, at ikaw lamang ang aming sinasahan, kahulugan, paghiling ng tulong, suporta at tagumpay. Kam sa mara, isalatu na. No? Sabi natin lahat ng raka. Ilan ang raka sa Fajr? Tingnan naman natin nagsasala. Ilan ang raka sa Duhur? Anim na. Ilang raka sa Asar? 10 na. Ilang raka sa Maghrib? 14. Ilang raka sa Salatul Isya? 17 marat. Na rakaat, kada rakaat binabasa niyo yung Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hal fahimtu? Naunawaan niyo ba yung binasa niyo? Siya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Paulit-ulit. Hadihi talab al-aun. Ayon sa ating butahin siya. Paghingin natin to ng tulong, pangangalaga kay Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Ja'far rahimahullah, ma naqulu iyaka nasta'in wa iyaka rabbana nasta'in ala ibadatuna wa iyaka ta'atana lak. Basa? Ganun. Sinabi ni Abu Ja'far, at ang kahulugan ng sinabi, at ikaw lamang ang aming inaasahan, at ikaw ang aming Panginoon, aming inasahan patungkol sa aming mga gawaing pagsamba, at ang aming pagsunod ay sa iyo lamang. Sa lahat ng aming mga bagay-bagay, wala kang katulad.
Tuloy pa ang basa. Ito naman, Ayub. Kung sino man ang magsiwalang paniniwala sa iyo at humingi ng tulong sa kanila, mga sinasamba na idolo maliban sa iyo, at kami ay umaasa sa iyo patungkol sa lahat ng bagay-bagay at sincero kami sa pagsamba sa iyo. Binanggit pa sa atin ang bukeng saksal at minsan kasi, sinusubok tayo maging sa pagsamba, no? Minsan dumarating sa inyo yung waswas ni Shaitan para nawawala yung tamis sa inyo ng sala. Naramdaman niyo yun? Sabihin niyo ba sa gano'n, no? Pag dumating yun, sabihin niyo, amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Waswas yun ni Shaitan. No? Sabi natin, wala nang ibang pinakamatamis sa paningin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamamatay na nga lang, 4 na gabi na lang, no? Babawian na siya ng buhay ni Malakul Maut. Ano ang utos niya? As-sala, mamahalag ka tayo, mga ko. Ang pagdarasal, at inyong mga nasa ilalim ng pangalaga. Hajjul wada, ganun pa rin. Pag dumating yun, waswas na yun, sabi niyo, amantu billahi wa rasul. Kasi ito ang pinakamataas na uri ng ibada para kay Allah Tabaraka wa Ta'ala. No? Sabi nila, hindi magiging maayos ang lahat-lahat, ang zakat nyo, ang siyam nyo, ang hajj nyo, kung warak-warak yung sala. Pagkatapos ng syahada, ang unang utos sa atin ni Allah ay magtaguyod ng sala. Ang sala pinag-utos, no? Kaya ang sala, ang sala pinag-utos, hindi sa lupa pinagkaloob. Saan? Langit. No? Hindi yung bagay na yun ang pinadala kay Jibril, yung datahan pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan. Sa anong dahilan para ipagkaloob ang sala? No? Ano ang kabutihan nito? Ito ay sa kahigitan ng fadail ng Islam na tinatalakay natin. Ito, sabi natin, dahil tayo, inshallah, talakayin natin, tayo ang mas tinangi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaum nasyon, mas higit sa Nasara at Hudyo. Bakit? Ay sa ating butihin siya, al-amal khalil, walakin al-ajar mudaif. No? Ang gawain, kakaunti. No? Pero ang reward, pinarami. Tulad ng sala. Asala, sabi daw, asasan mo huwa kamsun. Originally, ang sala, 50. Pero binigyan ng takfida ng Propeta hanggang sa maging 5. No? Pahiya kamsun, asa na, sa ating butin siya, ito 50. Imagine ako kapag naliban mo yung isa, wag naman sana. 10 na wala sa'yo. No? Yung lang malaglagan ka na ng 50 riyal sa bulsa mo, no? Nanginginig ka na, pinagpapawisan ka eh. Bakit? 50 riyal, sayang yun. Yung sala. Kinakalimutan, tinutulugan. Subhanallah. Ganun din ang Laylatul Qadr. Mudaib, di ba? Pinarami. Masabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapaliwanag ito ni Umar ibn Khattab, Laylatul Qadr khairun min alf shahr. No? Ito, katumbas ng 1,000 buwan. Kaya ayon nga sa ating mga butihin siya, pilitin yung gising kayo, gumagawa kayo ng ibada, hindi ng pamilya nyo, sa gabi ng Laylatul Qadr. Budaib ang premyo nito, ang gantimpala nito. So kung ikay nagbabasa ng Quran, dumating yung Laylatul Qadr, waruhu fiha, si Anghel Jibril at ang mga anghel, abutan ka, 1,000 years ang katumbas. Parang 1,000 buwan na nagbabasa ng Quran. At bawat huruf na binabasa mo, asyara amtaliha, 10 mabuting gawa. Paano kung nagsasala ka sa tarawih? Sabi ng Iwan siya, paano kung natutulog ka, nakakanga? 1,000 buwan tulog. Wa iyan mo. Kaya isipin niyo yun, di ba? Yun ang tanong sa atin sa atin, di ba? Rahimahullah ta'ala. Nakailang Ramadan na kayo? Ikaw bro, no? Sabi natin, mas matagal siguro daming pinag-ayuno ni brother kasi since birth nag-aayuno sila, no? Ang tanong sa atin ang butihin siya, gaano ka kasiguro na yung mga Ramadan na inayuno mo, tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala? So, al-kabir, sa? No? Kung ilang Laylatul Qadr inabutan mo ron, anong kaya doon yung naitaguyod mo? Subhanallah. Okay? Dahil dito, sinabi natin, iyaka nasta'in. Masa tayo kay Allah subhanahu, magsisigap tayo at ito itatanggapin niya. Panghuli, basa direct. Si Abdullah ibn Abbas, at ikaw lamang aming inaasahan, sinabi, at ikaw lamang ang aming inaasahan patungkol sa pagsunod sa iyo at patungkol sa lahat ng bagay-bagay. Alhamdulillah. So ngayon papasok tayo doon sa kitab, sabi doon, Bab Fadl Islam. Paksa sa kahigitan ng Islam. Dito binanggit na may akda ng aklat bilang katibayan. Ito ang ayon sa ating butihin Sheikh Abdul Razak, no? Hafidahullah, na dito pinapakita ng aklat na ito na ang butihin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ay mula sa mga pukaha, mga alim sa Islam na nagmula sa Ahl-Sunnah wal Jama'ah.
Kasi dito binanggit niya ayon pa sa ating potensya na ito ay nagpapakita lamang ng kanyang mga sinulat na siya'y maalam. Kasi sa kanyang aklat, wala siyang ibang kinuha, hinugot, pinagkunan ng ebidensya kundi qala Allah wa qala Rasul. Wala siyang salita dyan. Yun lang yung pamagat. Fadlul Islam. Ano yung katibayan na kasunod? Binanggit, basa Ahmad. قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Basa Ustad. Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, ngayon ay kinumpleto ko para sa inyo ang inyong relihiyon at pinuspos ko para sa inyo ang aking biyaya at kinalugdan para sa inyo ang Islam bilang Yan relihiyon. ang katibayan na patungkol sa Fadlul Islam. Mahawal Islam, sabi natin, no? Raditu lakum Islam, akmaltu lakum dinukum, no? Wa atmamtu alaykum. Tatlo yung binanggit, no? Kinumpleto ang reliyon, ang biyaya, at pinili ang Islam. Ayon kay Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, na ito ay Islam, Islam, Islam. Ngayon dito, sabi natin, dahil nandun tayo sa bab, Fadlul Islam. Kapaliwanag pa lang natin yung Islam. Ngayon sabi natin, ano ang Islam? Inshallah, itutuloy natin next week dahil tumatakbo ang oras. Subhanahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah.